So, if you're craving for Ilonggo food, itong para sa'yo. Napaka-flavorful, a one-pot dish, at syempre, nanam. Lalo na ngayon, Burr months na, maraming handaan, mostly reunion, at syempre, Pasko at bagong taon. Kaya ito, idagdag mo sa handa mo at alam ko di ka papalpak dito. Pero sa aming mga Ilonggo, walang Pasko-Pasko ha. Hindi kompleto ang birthday, kasal, binyag, libing, at lalo na fiesta kapag wala nito. So let's start cooking our authentic and traditional Valenciana. Sisimplihan natin para yung first time na luto mo, walang palpak. Para sa ating mga ingredients, meron tayo ditong 3 cups of malagkit, hinugasan ng 2 hanggang 3 beses, at pinatulo, iset aside. Also, onions, garlic, green peas, bell pepper, raisins, and carrots. The Chinese sausage or the chorizo bilbao or Macau, the hot dog, atay ng baboy, pork kasim, sliced into cubes. And I have here turmeric powder, or check comment section for list of ingredients. And so, let's start cooking. And bago ko inilagay ang ating oil, ay pinainit ko ng maigi ang ating kawali. Hindi ko nilakasan ng apoy kasi ayaw ko nung umuusok. Onions first. So yung sikreto talaga dito para hindi dumikit ang ating niluluto ay dapat painitin natin yung ating pan or kawali sa mahinang apoy. And then the garlic. At ang baboy. So, pork kasim po yung gamit ko dito. Pwede po kayong gumamit ng manok, shrimp, kung ano meron pong available at kung ano yung gusto nyong isahog dito. Pwedeng-pwede po yun. And so, the difference of paella from Arroz Valenciana is medyo expensive po yung mga sahog ng paella. I-compare sa Valenciana. Ang Valenciana kasi is simpleng ingredients lang po ang meron dito, or ito nga po yung tinatawag na paella of the poor. At pipitikan ko lang to ng asin at kaunting magic sarap po. Kailangan kasi magkaroon ng lasa yung ating meat. At ground black pepper. At konting gisa na lang po itong ating meat. Ipiprepare ko na po yung ating malagkit. So lalagyan ko ito ng turmeric powder. Paghaluin ng maigi. Pwede po kayong gumamit dito ng yellow food coloring, kung ano po yung available sa inyo. Itong ating malagkit ay nahugasan ko na kanina ng 2 beses. Itinabi ko lang po ito at dinrain ng maayos. Kaya ito, nalinagyan ko na ng turmeric powder. At babalikan na natin yung ating ginigisang baboy. Idadagdag natin yung ating atay dito. So, low heat lang po yung ating apoy. Huwag nating biglain or lakasan kasi po magiging matigas yung ating meat pag atin po itong sobrahan ng gisa. At ang ating chorizo bilbao, ilagay na rin natin. Kung wala po kayo nito, okay lang po. Huwag niyo pong problemahin. No? Masarap lang din kasi ito kasi medyo meron siyang naibibigay na konting lasa at amoy. At ito, paborito ng mga bata pag hinalo sa Valenciana. Hotdog. So, 2 klase yung hotdog na inilagay ko dito. Yung original na hotdog at chicken hotdog. At ilalagay ko na rin yung ating green peas kasi frozen po itong green peas na ginamit ko. Hindi po yung nasa lata. Mas maganda at masarap po yung frozen na green peas. Also, the carrots, nilagay ko na rin at nagdagdag ako ng oyster sauce. So, hahaluin natin muna ito. And time na para ilagay na natin yung ating malagkit na nilagyan ng turmeric powder. At dahil 3 cups ang ating malagkit, 3 cups of water ang ating inilagay din dito. Eksakto po yun 1:1 ang ating proportion. Kung meron po kayong chicken broth or the pork broth, pwede pong yun ang gamitin nyo, yung pinakuluan, kasi mas maganda po yun. At para sa additional na flavoring, naglagay po ako dito ng half ng shrimp cubes at half ng pork cubes. Then, haluin mo na maigi at takpan natin ng foil. Traditionally, dahon ng saging ang tinatakip dito sa probinsya. At kung wala ka nun, dead ma. Just replace it with aluminum foil, seal it tight, at takpan ng maigi. Mula pag-isa ko, naka-low heat lang ang aking apoy dito. At dahil kumukulo na siya,
Isisil ko na po ito at tatakpan natin. Walang lusot dapat ang init nyo guys. At ito, magsa-start tayo ng ating timer. 15 minutes. Okay? Pagka-start ng timer, from low heat down to in-in. Okay? So, in-inan pa natin yung ating apoy. Means, turn your stove down to lowest heat. Kasi po pag hindi nyo po inin-inan ito, naku po, baka bigas pa yung lalabas dito at sunog sa ilalim. So, look at that. No? Ito na po yung ating Valenciana. So, medyo may konting kunat pa po yung ating malagkit dito. Pero parang okay na ng konti. Again, yung pagdagdag ng tubig ay kailangan kung minsan meron na kayong nakareding mainit na tubig or kumukulong tubig sa tabi ninyo. Yun po yung pinaka-best way, no? Pag medyo kulang ng konti sa luto yung inyong malagkit, mas maiging may nakatabi kayong boiling water. So, pwede nyo pong anuhin lang po, i-adjust nyo lang po ito, no? Yung lasa, magdagdag kayo ng anything, so bilisan nyo lang ang paghalo. So, ito may pahabol tayong pasas. Nakalimutan ko po kasi kaninang ihalo, no? Pag natakpan na po kasi natin ng saging or foil yung ating Valenciana, huwag nating buksan-buksan ng mayat-maya. So, ito, late ko na nailagay yung pasas, pero mabilis lang maluto yung ating pasas. It takes 3 minutes, no? So, habang iniin-ina natin pa ito ng ilang minuto, halu-haluin lang natin para mas maluto yung ibang medyo maligat ng konti na malagkit. At meron pala po akong pahabol. Yung proportion ng ating tubig is 1:1, pero kung minsan nakadepende sa klase or quality ng ating malagkit. Kaya para sigurado tayo, in-in lang palagi or arangay ang ating apoy. So, nag-taste test na tayo dito. Also, yung nanay ko, ang sabi niya, magdagdag daw ako ng butter. Pero unsalted butter po itong inilagay ko guys, para daw may konting linamnam. And by the way about brenghe, it is specifically from Pampanga, no? So, yun po naman ay mayroong gata. So, yung mga Pampanggenyo ay nagluluto po nito with gata. So, ano pang inaantay mo? Sundan mo lang tong video na to at hindi mo na aantayin pa yung next year kung kailan ka makakauwi ng Iloilo. I'm sure, yung first time mo, success na success ang Valenciana mo. Dali na kamo, kaon na ta.